Si Johann Sebastian Bach ay kilala bilang isang prolific 18th century composer. At ang kanyang kontribusyon sa Kristyanismo ay makikita natin doon sa huling pahina ng kanyang mga gawa. May 3 letters tayo makikita ron sa every page ng kanyang music sheet. Makikita natin yung 3 letter na SDG. So, Soli Deo Gloria yung nakalagay doon. At para sa kanya, ang ginagawa niyang ito ay pagpapakita lamang ng layunin, malinaw na layunin, na ang musikang kanyang ginagawa ay para sa kaluwalhatian ng Diyos at hindi para sa kaluwalhatian ng performer o ng conductor or even sa kanya na isang composer. At para sa kanya, yung bawat nota, bawat chord, bawat pahina ng musika ay pumupunto, hindi sa kanya, kundi beyond its human creator, but to the Creator, sa Diyos mismo. Tayo ay nasa huling bahagi ng serye natin ngayon sa 5 mga sola. Nakita natin ng mga nakaraang linggong ng hapon ang patungkol sa 5 sola ng Reformasyon. At ngayon ay pupunta tayo sa pinakanghuling bahagi ng serye natin sa pangangaral na ito. Dalangin namin na sa bawat pangangaral ng kasaysayan ng 5 sola ng Reformasyon, ito ay magbigay sa atin ng hamon at paalala kung paano iningatan ang kasulatan at paano tumayo at anindigan ng mga taong ito sa salita ng Diyos hanggang sa kaluwalhatian mismo ng Diyos. Ang Sola Deo Gloria or To God Be Alone the Glory ay pinananatili nito ang kaluwalhatian ay para lamang sa Diyos exclusively. Walang ibang pwedeng kumuha ng kaluwalhatian na yan kundi ang Diyos lamang. Yung prinsipyo nito ay laban doon sa mga anyo ng self-glorification o pagsandal sa kanino mang kalakasan ng tao o mga achievements patungkol sa usapin ng kaligtasan. Pinapaalala nito na ang bawat galaw, bawat mabuting gawa at bawat paglilingkod ay undertaken to glorify God rather than seeking personal recognition or merit. So yung Soli Deo Gloria reinforces the idea that everything should be done with the ultimate aim of bringing honor to God. So yung focus nito ay tinatanggal sa anumang merito ng tao, sa anumang kakayahan ng tao, kundi ipinapakita nito na lahat ng kaluwalhatian pagdating sa usapin ng kaligtasan ay sa Diyos lamang. Pupunta tayo sa passage na, actually maraming passage na pwede tayong pag-usapan, pero in terms of salvation, ito yung pinili kong teksto pagdating sa usapin ng pagluwalhati sa Diyos. Makikita natin sa Romans 11:36, ang i-explore natin dito yung concept ng Soli Deo Gloria, ay ito yung central na tema ng Reformasyon na pwedeng magpaalala sa atin ng isang mensahe na hanggang ngayon ay pinapakinabangan pa rin ng maraming mga iglesia. Kaya inaanihan ko po ang bawat isa na makipagbukas kayo sa akin sa aklat ng Romans chapter 11. For the sake of the context, mag-uumpisa tayo dun sa verse 33, pero ang focus lang talaga natin ay yung verse 36. Romans chapter 11, verse 33 hanggang 36. Babasahin ko po ito sa Tagalog. O ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos, hindi masuri ang hatol niya at hindi masiyasat ang kanyang mga daan. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? O sino ang kanyang naging tagapayo? O sino ang nakapagbigay na sa kanya at siya ay mababayaran? Verse 36, sapagkat mula sa kanya at sa pamamagitan niya at para sa kanya ang lahat ng mga bagay, sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. So, yun yung text natin. Yun yung salita ng Diyos. For Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever. Amen. Nandun tayo ngayon sa last section ng doctrinal section ng Book of Romans. Ito yung tinatawag ng iba na the Great Theological Treatise in the entire New Testament. At ito yung ginamit ng marami
para magkaroon ng reformasyon sa maraming mga iglesia. Isa sa mga ginamit ng Diyos ang tekstong ito. At balikan natin yung kasaysayan nito. Napakaganda ng aklat ng Romans. Simula doon sa Romans chapter 1, verse 18, and then chapter 3 to 20, may kikita natin din yung paliwanag kung paano ang kondemnasyon ng mga taong mga makasalanan. Ipinaliwanag dyan theologically ni Apostol Pablo yung kondisyon ng mga taong makasalanan. No, napakalinaw ng kanyang paliwanag tungkol diyan. At pagdating doon sa chapter 3, verse 21 to chapter 5 to 11, pumunta naman siya doon sa grand hope of justification. Ibig sabihin, ipinakita niya na sa kabila ng pagiging makasalanang kondisyon ng mga tao ay may pag-asa pa. Merong pag-asang ibinigay ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala ng Panginoong Jesucristo. And then doon sa chapter 6 at saka hanggang chapter 8, ay nakita natin yan yung prinsipyo ng Christian living. Ipinakita dyan ni Apostle Paul yung prinsipyo ng klase ng pamumuhay bilang isang Kristiyano. And finally, doon sa chapter 9 to 11, makikita natin dyan yung pagdepensa ni Apostle Pablo patungkol sa kaluwalhatian at katuwiran ng Diyos. Dinili ng mabuti kung paano ang mga Hentil at ang mga Hudyo sa kasaysayan ay parehong tatanggap ng biyaya ng kaligtasan pag sila ay nanampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. At yung text natin is one of the most foundational truths of all Christian theology. Pag pinag-aralan natin yung Book of Romans, isang napakagandang exposition ng Ebanghelyo, ma-appreciate natin yung magandang biyaya ng pagliligtas ng Diyos. It is the bedrock of all doctrines. Diyan nakahiga, diyan nakasandal, diyan nakasalalay ang doktrina ng mga Kristiyano. At pansinin niyo mabuti, yung theology ni Paul ay naging doxology pagdating doon sa chapter 11 verse 33 to 36. Bagamat ito ay typical na sa kanya, sa ibang mga sulat niya mapapansin natin bigla siyang kakanta ng hymno o doxology sa kalagitnaan ng kanyang pagsusulat. Halimbawa niyan sa Book of Ephesians, bigla siyang nagdoxology sa part na yon dahil sobrang namangha siya doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Namangha siya kung paano ang Diyos simula noon sa lumang tipan hanggang sa panahon niya ay gumagawa ng pagliligtas ang Diyos. At sinasakatuparan ng Diyos yung kanyang mga eternal na plano. Kaya dito sa Romans chapter 11 verse 36 ay makikita natin yung tamang pagtugon ng puso ng tao doon sa soberanong trabaho ng Diyos. At ganyan natin maiintindihan si Apostol Pablo bakit niya nabigas yung biglang doxology sa bahaging ito ng Book of Romans. Bigla nagsusulat siya, theologically speaking, ang ganda-ganda ng kanyang mga inilalatag, bigla siyang magdodoxology sa bahaging ito. Alam natin, ang doxology, laging nasa huling bahagi. Pero ito, nasa chapter 11 pa lang, hanggang chapter 16 ng Book of Romans. Dito makikita natin yung puso ng isang taong tinubos. Makikita natin yung isang puso na nakakaintindi at nakakaunawa sa kaluwalhatian at katuwiran ng Diyos. At ngayong hapon, gusto kong ibigay sa inyo yung mensaheng ito na pagsasaluhan natin bilang mga Kristiyano. Glory to God alone, that must be the goal and lifestyle of every redeemed believer. Glory to God alone must be the goal and lifestyle of every redeemed believer. Yan yung makikita natin na diwa doon sa teksto ni binasa natin mula kay Apostol Pablo. Napapanahon na mensahe ito sa atin bilang iglesia, nagsisilbing babala din ito sapagkat masyadong nakatuon na ang atensyon ng mundo sa mga sarili nilang kapakanan at pagtataas sa kanilang mga sarili. Alam natin sa social media, ngayon, ang gusto ng mga tao ay laging ang atensyon at kapurihan ay laging nasa kanila. Wala kang makikita na ang kapurihan lagi ay sa Diyos. Even the social media ay ginagamit hindi para bigyang parangal ang Diyos, kundi para ang kaluwalhatian at kapurihan ay mapunta sa isang tao. At bilang iglesia, ang ating mitikiin at paraan ng pamumuhay ay dapat naglalayon ng palagi ang pagluwalhati sa Diyos. Ayan yung dapat marka ng isang taong nakaranas ng totoong pagliligtas ng Diyos. At maling isipin na parang iikot na lang ba yung buhay natin para sa Diyos? Lagi na lang bang kaluwalhatian ng Diyos ang iisipin ko? Lagi na lang bang kapurihan ng Diyos ang mamumutawi sa bibig ko? Ay yung ganyang pag-iisip ay nagpapakita lamang ng maling pagkaunawa sa Kristiyanong pananampalataya at maling pagkaunawa sa karakter at katangian ng Diyos na
tagapagligtas. Any person who truly appropriates o false respond dun sa verse natin ay makakaranas ng lumalagong kagalakan sa kanyang pananampalataya sa Diyos. At sa diwa ng mga talatang binasa natin, may dalawang katotohanan tayong makikita na dapat ay layunin at klase ng pamumuhay ng mga tinubos na nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Makikita natin dito na yung layunin at klase ng pamumuhay ng mga tinubos ng Panginoong Hesus ay tumutugon ng may kagalakan sa biyaya ng kaligtasan. At pangalawa, kumikilala na sa Diyos lamang ang lubos na kaluwalhatian. Yan yung dalawang bagay na katotohanan makikita natin sa tekstong binasa natin. Yung buhay na dapat layunin at klase niyan ay tumutugon ng may kagalakan sa biyaya ng kaligtasan. At kumikilala na sa Diyos lamang ang lubos na kaluwalhatian. Yan yung makikita nating dalawang katotohanan dito sa teksto natin. Responding with joy to the grace of salvation. Yun yung una nating makikita. And hindi natin mababasa word by word yung mga terminong yan doon sa teksto natin. Pero yan yung puso ng sumulat nung tekstong binabasa natin. Tumutugon siya ng may kagalakan doon sa biyaya ng pagliligtas sa kanyang naranasan. Hindi ito masasabi ng isang taong walang ganitong klaseng karanasan sa Diyos. Hindi ka pwedeng manghula ng isang karanasan at sasabihin mo na naranasan mo yon. Pansinin niyo mabuti na nag-umbisa si Apostol Pablo doon sa theological affirmation in verse 36a. Sabi doon, for from Him and through Him and to Him are all things. Pagkatapos na magbigay ng komprehensibong analysis ng gospel doon sa unang 11 ng chapter ng Romans, itinataas niya naman dito ngayon yung katotohanan na yung primary cause and source of all things ay walang iba kundi ang Diyos. Yung tinatamasa na biyaya, maging practical man ito, spiritual na bagay, ay nagmumula lahat yan sa Diyos. At naiintindihan niya ni Apostol Pablo. Yung similar statements na yan ay makikita natin doon sa 1 Corinthians chapter 8 and 6 at doon sa Colossians chapter 1 verse 16. Bagamat may similarity yung mga teksto na yan, ang makikita natin dito sa teksto natin sa verse 36, ito ay isang biyaya na kung saan sabi ni Apostol Pablo sa konteksto ng kanyang sinasabi, yung katotohanan sa kaisipan niya na sa Diyos nagmumula yung lahat ng bagay na tinatamasa, maging Kristiyano man o hindi. So, ibig sabihin, kahit yung mga hindi mananampalataya, ay kailangan makita nila yung kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga, sa Psalm, sabi doon ni David, the heavens declare the glory of God, or the glory of the Lord. Ibig sabihin, maging yung creation ng Diyos, nagpapakita yun ng kaluwalhatian ng Diyos. Kahit hindi sa mga mananampalataya, pwede nilang makita na maluwalhati ang pagkakalikha ng Diyos. At yun yung nasa isipan ni Apostol Pablo. Pero sa kontekstong binabanggit ni Apostol Pablo, ito ay biyaya ng kaligtasan na available sa pamamagitan ni Kristo. Na tanging kay Kristo lang masusumpungan. At nothing has been produced by chance. Hindi ito isang produkto ng pagkakataon o nagkataon lamang. Nothing created by skill or might. Walang gumawa ng dahil sa sariling kalakasan o karunungan ng sino man. Lahat ng nakikita natin at i-enjoy natin sa creation ng Diyos at maging sa spiritual na kaligtasan, lahat yan ay nagmumula sa Diyos. At yan natin makikita yung puso at isipan ng isang Apostol Pablo kung paano niya nakikita yung kaluwalhatian ng Diyos. Naranasan niya personally yung pagliligtas ng Diyos at para sa kanya yung kaluwalhatian na yan ay nararapat lamang para sa Diyos. Alam niyo ba, nung mid-7th century ay nagkaroon ng gathering yung mga Puritan theologians. At ang layunin lamang ng mga ito ay maipakita nila yung kagalakan ng kaluwalhatian ng Diyos. At diyan na-produce yung Westminster Confession of Faith at Westminster Shorter and Larger Catechism. Ang layunin nila ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi sila magpupulong nang hindi sila nagagalak para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi nila gagawin yung mga bagay na ikakaaksaya ng oras nila kung hindi para yung sa kaluwalhatian ng Diyos. At hindi nila ito gagawin ng may bigat sa kanilang mga puso kung hindi nila naiintindihan yung mabigat na mensahe ng pagliligtas ng Panginoong Hesukristo.
Biruin mo, uubos ka na, magugugol ka ng panahon para lamang dito. At hindi nila ito gagawin kung hindi nila nauunawaan yung pagliligtas ng Panginoon. At bilang iglesia, ito yung dapat na nagiging tugon natin tuwing inaalala natin ang biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Meron tayong kagalakan. Maaaring isipin natin na may iba't iba tayong pinagdadaanan. Totoo yan, hindi natin tinatanggi yung mga bagay na yan. Pero balikan natin, alalahanin natin kung papaano ang biyaya ng Diyos ay inabot tayo at dapat lang na magtumugon tayo ng may kagalakan sa biyayang ito ng kaligtasan. We cannot understand and explain everything, including the Apostle Paul. Kaya nga, nabanggit niya doon sa 33 to 35. Meron siyang 3 question dyan kung papansinin niyong mabuti. But at the limits of our standing dun sa gospel, ay merong kagalakan tayong makikita rito. Pag-asa sa Ebanghelyo. Maaring hindi maabot ng rurok ng ating mga kaisipan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Maaring hindi natin maabot yung lawak at lalim ng mensahe ng Ebanghelyo. Pero makikita natin na inaabot tayo ng biyaya nito dahil sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. At sapat na dahilan yun para tumugon tayo ng may kagalakan sa pananampalatayang Kristiyano. At ano ba yung dapat nating maging tugon doon sa contemplation na ang Diyos ay higit sa lahat, maging sa buong universo. Dapat katulad tayo ni Apostle Pablo, like Paul's doxology. And yet yung lesson na makikita natin dito, Soli Deo Gloria, stems from the joyous experience of His glorious redemption. Soli Deo Gloria stems from the joyous experience of His glorious redemption. May din mo itong maipapahayag dahil sa maluwalhating pagtubos ng Panginoong Hesukristo. Ang pagkilala sa soberanyang pagliligtas ng Diyos ay nagbubunga ng may malalim na kagalakan at pagluwalhati. May bigat kang nararamdaman, may kagalakan ka pa rin, sumamba dapat sa Diyos. May pinagdadaanan kang hindi naiintindihan ng ibang tao, ay may kagalakan pa rin para sa Diyos. Hindi pwedeng hadlangan ng mga nararamdaman at nararanasan natin yung katotohanan na dapat ay may galak tayong sumasamba sa Panginoon. Kaya nga, napakaganda ng Westminster Shorter Catechism sa question number 1. Yung iba siguro, ginagamit ito sa family worship. What is the chief end of man? And the answer is, man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. That is a basic. Pero napakaganda at napakalaman nung question number 1 na ito. Ito yung layunin ng buhay natin bilang mga Kristiyano. Kaya maling isipin na sabihin natin, iikot na lang mo yung buhay ko para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang tanong ko sa iyo, hindi ba siya karapat-dapat sa luwalhating para dapat sa Kanya? Ay dapat pagbulayan natin. Pinapaalala nito sa atin na yung kagalakan at yung satisfaction natin sa Diyos ay nagmumula doon sa Kanyang pagtubos, Kanyang pagliligtas. Isipin mo, napakaganda ng pagkakalatag ni Apostol Pablo sa Book of Romans. Naintindihan niya yung pagiging makasalanan. Nilatag niya yan sa kanyang mga sulat. At bukod dyan, naintindihan niya rin kung paano ang Diyos naman ay nagliligtas sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. At dahil dyan, nakita niya na pabulaslas siya ng doxology na nakakamangha. Sino? Kanino nagmula ang lahat ng ito? Sino yung pwede magpayo sa kanya? Sino yung pwedeng magbayad ng mga ginawa niya? Ang sagot natin dyan, sabi niya, wala. Sapagkat lahat ng meron ngayon, Kristiyano man o hindi, ay mula lahat sa Diyos. He is the source of everything. At bilang mga Kristiyano, 2 bagay yung ating tinatamasa ngayon. Ang biyaya ng kaligtasan at yung mga natural na bagay na tinatamasa natin ngayon sa ating mga bokasyon. Hindi ba napakagandang isipin na meron kang hanap buhay, may ini-enjoy kang pagkain, may mga material kang bagay na nagagamit, plus meron ka pang kaligtasan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Wala kang pwedeng idahilan para hindi magbigay ng pagsambang may kagalakan sa Diyos. Wala kang pwedeng idahilan. Kumbaga, kanina may nag-chess, no? Checkmate. Wala kang pwedeng idahilan sa Diyos.
Yung Soli Deo Gloria, yung the word na SDG, hindi ito isang magic word o salitang ekspresyon na nakakagawin lang ng marami. Hindi tayo nakaka-SDG dahil nagulat lang tayo. Hindi tayo wow, SDG, dahil ginawa lang din nila. Ito ay may malalim na kahulugan dun sa mga taong nagsasabi nito. Nasasabi mo to dahil namamangha ka sa trabaho ng Diyos. Nasasabi mo to dahil nararanasan mo yung maluwalhating pagkilos ng Diyos. Yung iba, ini-interpret yung SDG bilang panawagan to devalue human achievements. At iniisip nila na ninilik nito yung earthly responsibilities. Eh, pag hindi mo talaga naintindihan yung pagkilos ng Diyos at pagliligtas ng Diyos, ganyan yung iisipin mo. Ganyan yung magiging conclusion mo. Parang iisipin mo na napaka-selfish naman ng Diyos. Bakit puro na lang sa Kanya? Alam niyo ba, isa sa ginamit na sa Reformasyon ay si Martin Luther, ang sabi niya, the entire Christian life is a response to God's glory. Sila ng mga unang ginamit ng Diyos. Ito yung statement niya, the entire Christian life is a response to God's glory. Yung buong buhay mo bilang Kristiyano ay tugon sa kaluwalhatian ng Diyos. Tumutugon ka ba ng ganito sa Diyos bilang isang mananampalataya? Ikaw na nag-aangkin ng kaligtasan mula sa Panginoong Jesucristo, ganito ka ba tumugon sa Kanya? Nabalitaan natin, lately lang, sinabi niyang ating Pangulo that we must be ready. Pinaghahanda niya ang ating Armed Forces of the Philippines sa pagdidepensa sa ating archipelago. No? Pinaghahanda niya at mukhang handa ng ipagtanggol ng Pilipinas yung kanyang pagiging soberanya. At tayo bilang mga Kristiyano, hindi lang tayo dapat handa, kundi lagi tayo nakahanda na magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos na nagbigay sa atin ng maluwalhating kaligtasan. Kung sila naghahanda pa lang, ang mga Kristiyano dapat laging handa. Lagi siyang handa ng magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Hindi para pumunta doon at makipaggera, kundi pumunta sa iglesia para sumamba sa Diyos na nagbigay ng kaligtasan para sa Kanya. Kaya hinahamon tayo nito that we must maintain a constant state of gratitude and joy in response to God's grace. Maintain a constant state of gratitude and joy in response to God's grace. Panatilihin natin to. Yung estado ng pasasalamat, nagpapatuloy na pasasalamat at kagalakan bilang tugon sa biyaya ng Diyos. Huwag nating isipin na ang karanasan bilang Kristiyano ay yung panahon lang na tayo ay nakaintindi ng Ebanghelyo. Hindi, ito ay nagpapatuloy sa anumang aspeto ng klase ng pamumuhay natin hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Si John Knox, isang Scottish Presbyterian reformer, ay malaki yung kanyang ginampanan sa reformasyon, sa kasaysayan, at ini-stress niyang mabuti yung pagiging soberanya ng Diyos sa lahat ng aspeto ng klase ng pamumuhay bilang isang Kristiyano. At naniniwala siya na ang pagsamba, ang pananambahan at anumang mga relihiyong gawain ay dapat direkta na ang kaluwalhatian ay para lamang sa Diyos. Kinikilala ng mga taong ito na walang dapat na kanino man o sino mang umangkin ng kaluwalhatian maliban sa Diyos. So napapagod na ba tayo? May dahilan tayo para mapagod. Nabanggit ko ito kahapon. May dahilan tayo para mapagod pero wala tayong dahilan para tumigil. Pagod na tayo, hayaan niyong umapila ako sa inyo. Recall the beauty of the gospel of Christ when it first reached you. Alalahanin mo, balikan mo yung kagandahan ng Ebanghelyo nung unang inabot ka nito. Muli mong balikan, sariwain mo yung magandang Ebanghelyo nung unang inabot ka nito. At ito yung magpapalakas sa iyo sa panahon na ngayon, maaaring nanlulumo ka, maaaring inaakala mo na hindi ka nauunawaan ng iba. Totoo yan, pwedeng ganon. Pero kung babalikan mo muli yung Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, He is the source of everything. Maging yung lakas na hinahanap natin, yung comfort na hinahanap natin, yung hamon na hinahanap natin, hindi natin matatagpuan yan sa sino man.
Balikan mo yung ebanghelyo, sa kanya mo yun masusumpungan. At para sa inyo, nabisita namin na wala pa sa Panginoong Kristo, hindi mo mabubulalas yung ganitong klase ng biyaya ng kaligtasan kung hindi ka lalapit sa Panginoong Kristo. Ang mga tao makakapagbigkas ng ganitong klaseng kaluwalhatian ay sila lamang na nakakaunawa sa ginawang pagliligtas ng Panginoong Kristo. Kaya inaaniyahan namin ang aming mga bisita sa tuwing pangangaral dito sa pulpito, lumapit kayo dun sa nagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Tanggihan mo yung sarili mong kaluwalhatian. Tanggihan mo yung iniisip mong kaparaanan para tamuhin mo yung kaligtasan. Ay pagpapakita lamang yan na gusto mong mangyari, ang kaluwalhatian ay magiging sayo. At hindi ka ililigtas ng Diyos sa ganyang klaseng paraan. Maliligtas ka, tumingin ka doon sa tagapagligtas. Ayun yung unang makikita natin sa lengguwahe ng teksto natin mula sa labi ni Apostol Pablo. Pangalawa, ang makikita natin dito yung klase ng pamumuhay at naisin ng isang taong nakipag-isa sa Panginoong Kristo ay kumikilala na sa Diyos lamang ang lubos na kaluwalhatian, acknowledging that all glory belongs to God alone. Yan yung lengguwahe ng mga reformers sa kasaysayan. Walang ibang pwedeng bigyan ng kaluwalhatian maliban sa Diyos lamang. Si Paul ay nag-conclude doon sa doxological ascription niya doon sa verse 36b. Sabi niya doon, to Him be glory forever. Amen. Napaka-iksi. Ilang words lang to, pero napakalaman ng statement na ito ni Apostol Pablo. This is one of the 7 similar doxologies na makikita natin sa sulat ni Apostol Pablo, at itinuturing din ito na doctrinal message of Romans. Yung mga katagang ito. Marami akong nabasang commentary, pero lagi nilang sinasabi that this is the doctrinal passage of the book of Romans, na to Him be glory forever. Amen. Yung salitang amen dito ay pinapatotohanan niya. Binibigyan niya ng diin at talagang sa Diyos lamang ang kaluwalhatian at walang pwedeng umangkin na sino man. Pansinin niyo mabuti, napaka-interesting na si Apostol Pablo, naniniwala siya that every human beings can bring glory to God. Naniniwala siya doon. That every human beings can bring glory to God. Sa Lumang Tipan, isang halimbawa dyan sa Abraham. Nagbigay siya ng pagluwalhati sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya doon sa pangako ng Diyos. Kaya nga, nabanggit niya sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31, na-mention ni Pastor Erdi kanina, so whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. Pwede pala yun. Pwede palang gawin yun. Na mismong doon sa mga simpleng kaparaanan ng klase ng pamumuhay natin, pwede kang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Even yung pagkain mo, pag-inom mo, anumang bagay na ginagawa mo, pwede mong gawin pala yan para sa pagluwalhati sa Diyos. Pansinin niyo mabuti, so whether you eat or drink, or whatever you do all to the glory of God. Gagawin mo ito ng may kagalakan. Parang ang naalala ko dati, yung termino ginagamit ko gumawa ka ng may kabanalan. So, gawin mo to ng may pagluwalhati sa Diyos. Ginagawa mo yung isang bagay ng may pananampalataya para sa kaluwalhati. Hindi naman kailangan ipag-alandakan mo na ginagawa ko to para sa kapayalan ng Diyos. Hindi kailangan ng social media, hindi kailangan ng camera para makita ng iba na niniluwalhati mo yung Diyos. Sabi ni Paul, whether you eat or drink, di naman kailangan nakatelevise pa yan. Pagkakain ka at iinom ka, o anumang bagay na ginagawa mo, gawin mo yun para sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Albert Barnes, dun sa kanyang notes on the New Testament, the reason or end for which all things were formed is to promote His honor and glory. It is not to promote His happiness, for He was eternally happy. Not to add anything to Him for His honor, for His infinite, but that He might act as God and have the honor and praise that is due to God. Hindi niya kailangan gumawa para maging masaya dahil masaya na siya sa sarili niya. Pero kailangan niyang kumilos bilang isang Diyos para sa kaluwalhatian niya. Hindi mo kailangan dagdagan yung kaluwalhatian niya, maluwalhati na siya.
Kaya makikita natin dito na sa munting bagay na ginagawa natin, sa mga simpleng paraan ng klase ng pamumuhay natin, pwede pala natin bigyan ng kaluwalhatian ang Diyos. Kung yung mga ibang mga Kristiyano, nag-aangkin sila na ang ginagawa nila ay para sa kaluwalhatian ng Diyos, kahit na ang sentro nito ay ang kanilang mga sarili lamang, paano pa kaya yung totoong mga may pangunawa sa Ebanghelyo? Hindi ba mas dapat nating bigyan ng halaga yung maging sa maliit o sa normal na ginagawa natin ay ginagawa natin yun ng may pagluwalhati sa Diyos. All of salvation from its origin in eternity to its consummation in the new creation is of grace alone, by the sacrifice of Christ alone, mediated to human beings by the Spirit of God alone, and received empty-handed by faith alone. And now, it is for God's glory alone. Soli Deo Gloria. The one who is the source, the means, and the end of all things deserves glory from His creatures. Karapat-dapat siya sa lahat ng pagluwalhati. Kung meron kang iniisip na pinakamagandang luwalhati sa mundong to, karapat-dapat siya doon. Siya yung karapat-dapat bigyan ng papuri na yon. There are two doxologies na makikita tayo dito sa book of Romans. Una doon sa text natin, pangalawa doon sa chapter 16 verse 27. And both doxologies bring glory to God forever. Yung parehong doxology na yon. Wala siyang ibang iniisip kundi magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. We need to start and end with God, not with that. Hindi doon sa ating mga pangangailangan. We need to end. We need to start and end with God. Hindi doon sa ating mga pangangailangan. We glorify God because He is the cause, He is the means, and He is the end of all things. Maging yung paghinga mo ngayon, galing yun sa Kanya. Yung pagdilat natin tuwing umaga, galing yun sa Kanya. Yung pag-upo mo dyan at humihinga ka pa ngayon, galing yun sa Kanya. Mula yun sa Kanya. Siya yung may karapatang kumuha niyan, siya yung may karapatang magpanatili niyan. At bilang tao, dapat nating maging tugon? Glory to God alone. Luwalhati sa Diyos lamang. At ganyan dapat ang nakikita ng pananampalatayang kumikilala na sa Diyos lamang ang lubos na kaluwalhatian. The glory of God should be the sole and constant desire of every covenant member. The glory of God should be the sole and constant desire of every covenant member. Ang bawat miyembro na nakipagtipan kay Jesus ay may diwa na lumalalim na paghanga sa kaluwalhatian ng Diyos. May diwa ba tayong ganito na lumalalim yung paghanga natin sa kaluwalhatian ng Diyos? Sa mga raming iglesia ngayon, ang sentro ng kanilang pagsamba para sa kaluwalhatian ng Diyos ay ang magara nilang iglesia. Ang magandang musika nito, ang mga pangangaral na nagbibigay kampante sa mga nakikinig dito kahit hindi na kailangang pag-usapan ng kasalanan. At ang masaklap nito, ginagawa ang lahat ng programa para sa pansariling interes lamang ng mga taong nasa loob ng ganitong klase ng iglesia. Punong-puno sila ng programa, hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos, tunog biblical naman. Gumagamit naman ng Biblia, pero ang lahat ng merit na yun ay hindi para sa Diyos. Ang lahat ng ginagawa nila hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos, kundi para sa ikararangal ng pangalan ng samahan nila at ng bawat miyembro ng iglesia na ito. Maraming ganyang klase ng iglesia na ganyang ipinapakilala ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi po ganyan ang pagkilala at pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ito ay umuusbong sa puso ng mga taong totoong nakaranas sa biyaya ng Ebanghelyo at hindi ng palakpak ng mundo. Ganyan yan umuusbong. Hindi kailangan may palakpakan ka ng mundo para sa kaluwalhatian dahil hindi ka karapat-dapat sa kaluwalhatian na yan. Sino ka para bigyan ng kaluwalhatian? Totoo, alam natin sa Biblia na ginaglorify ng Diyos yung mga tao niya. Hindi natin itinatanggi yan, tinuturo yan ng Bible. Pero may ibang venue para dyan. May ibang katuruan para dyan. Kung ganyan mo tinitingnan ang klase ng pananampalatayang Kristiyano, gusto kong sabihin sa'yo, nagkakamali ka. Napakababaw ng pagtingin mo sa pagliligtas ng Diyos sa kaluwalhatiang meron kung sinasabi ang
Biblia. Si Charnock ay isang Puritan preacher and theologian na marami siyang sinulat patungkol sa attributes of God at binibigyan niyang diin dito yung kaluwalhatian ng Diyos na nagtutulak sa malalim na pagsamba at debosyon para sa Kristong nagligtas sa Kanya. Isa sa mga susing katuruan ni Charnock ay yung ideya na yung tamang pagkaunawa sa attributes ng Diyos ay nagtutulak sa malalim na pagsamba at reverence sa Diyos na pinagmula ng kaligtasan. Naniniwala siya na yung greatness ng Diyos at kaluwalhatian ay dapat kinakikitaan nito yung mga Kristiyanong dinapuan o dinalaw ng kaligtasan ng Ebanghelyo. At hindi lang siya, even si John Calvin, sabi niya that the Reformation was a time when people went back to the Word of God and rediscovered the beauty of Soli Deo Gloria. Babalik at babalik lahat sa salita ng Diyos. Ano man yung mga isinulat ng mga Puritan preacher and theologians na ito sa kasaysayan, hindi nila yan magagawa kung hindi sila babalik sa salita mismo ng Diyos. Everything comes from the Word of God. Lahat yan ay magsisimula sa tamang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kaya, kung mayroong mga humahadlang sa klase ng pananampalataya natin, ano mga bagay yung pwedeng tumutol sa lumalalim na pagsamba natin, kailangan nating bigyan ito ng panahon. Kailangan natin itong pagtuunan ng pansin. Kaya inahamon ko kayo that mortify the sin of selfish behaviors that put your desires and ambitions above God's glory. Mortify the sin of selfish behaviors that put your desires and ambition above God's glory. Meron bang ambition ka? Meron bang mga desire ka dyan na humihigit na para sa kaluwalhatian ng Diyos? Balikan mo yung Ebanghelyo. Go back to the Word of God at makikita mo na hindi ka karapat-dapat sa bagay na yan. Ang karapat-dapat para bigyan ng pagluwalhati, walang iba, kundi ang Diyos lamang. Kung napanood niyo yung Chariots of Fire, si Eric Liddell ay isang Olympic runner na nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa simpleng paraan. At ano yung paraan na yun? Nag-refuse siya na mag-compete on Sunday para magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Pero mo, panahon na kung saan Olympics na to, siya ay kandidato na bilang mananakbo, pero siya ay nag-refuse to attend because it is Sunday. It is Lord's Day. Simpleng bagay lang, di ba? Pero para sa marami, it is a big deal. Dahil Olympics yan eh. Nagre-represent ka ng isang bansa. Pero mas higit yung gusto niyang i-represent dito. Ang ini-represent niya ay yung kaluwalhatian ng Diyos. Meron sa puso niya ng bigat ng pagsamba para sa Diyos na naligtas sa Kanya. At yan yung makikita natin na dapat ay merong puso ang bawat mananampalataya. Kaya, kung hindi ito yung ginagawa mo, gusto kong umapila sa iyo ngayong hapon, glorify God in the simple ways of living under the mandate of the gospel. Glorify God in the simple ways of living under the mandate of the gospel. Go back to the gospel. Bumalik ka sa Ebanghelyo. Balikan mo, sariwain mo yung magandang pagliligtas ng Diyos. May kanya-kanya tayong hinaharap na mga problema, suliranin sa buhay bilang mga Kristiyano. Totoo yan eh. Nangyayari yan. Pero gusto ko kayong hamunin na sa klase ng bigat na pinagdadaanan nyo. Gusto ko kayong i-challenge, brethren. Gawin niyo yan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Manatili kayo dahil siya'y nagpapanatili sa inyo. Gawin nyo yung bagay na pagpapatuloy ng nagluluwalhati sa Diyos. Totoong may bigat, totoong mahirap, hindi madali. Pero hindi natin pwedeng tanggalin yung kagalakan mula sa biyaya ng pagliligtas ng Diyos. The message of Soli Deo Gloria from Romans 11:33 to 36 ay paalala sa atin that everything from understanding of life's purpose to our worship practices should be geared toward brings glory to God alone. On the Reformed Baptist Church, we may live our lives in worship in a way that aligns in the principles of Reformation in Scripture, giving all honor and praise to our Creator, Savior, and Lord. Doon ko ito gustong tapusin.
na tayo bilang iglesia, yung buhay natin ay nakalinya sa prinsipyo ng reformasyon at kasulatan na nagbibigay ng luwalhati, pagsamba sa ating tagapagligtas, manlilikha at ating Panginoon. Manalangin po tayo. Maraming Diyos, maraming salamat sa aral at katuruan ng Soli Deo Gloria. Ito po ay isang paalala sa amin na sa mundong ito, lalo na ngayon na masyadong naka-focus ang atensyon ng marami para sa sarili nilang kaluwalhatian at pagkakakilanlan. Dalangin namin bilang iglesia, ay taliwas ito dapat sa ginagawa namin, kundi dapat ang buhay namin ay isang representasyon at pagpapakilala na ang ginagawa namin ay hindi para sa aming sariling kaluwalhatian, kundi para sa kaluwalhatian na naligtas sa amin, walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo. Turuan mo kami na sa diwa ng 5 mga solang ito, kami ay lumakad, kami ay makita bilang isang iglesia na nagpapatuloy at nananatili sa katotohanan ng Ebanghelyo. Maraming salamat sa biyaya ng pagliligtas. Nalangin namin ang lahat ng kaluwalhatian mula sa ginagawa namin mula pa ng umaga hanggang ngayong hapon. Ang lahat ng papuring ito ay para sa inyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen.